Cruz Community Chapel na misa sa pagdiriwang ng liturgia ngayong linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo at mangyaring humarap sa may labas ng ating simbahan para sa pasimula ng ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa atin at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makisalo sa pagtatagumpay niya sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Pakiwagayway po ang mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay inyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawaging bundok ng mga olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon." Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" "Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, "Purihin ang hari ng dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan,
Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin na hindi iba sa amin para ang krus namin ay apuin. Pagitapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kaptin ang kanyang kuliran pagkamatiisip at ang pakikisalo sa pagpabuhay niyang malignig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang ganap at katapatan ng lingkod ng Panginoon Diyos sa pag-uutig at paghihirap. Isag ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na magpapalaya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nagimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nung ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawad, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat na mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa,
ay maninitluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pasunurin Kristo Jesus, ang aking ang buhay sa krus. Kaya't pinakilan ng Diyos, binigyan ng ganang tampon. Sa langit at sa sinuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato, sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli namin nanunusgo sa aming kababayan na magmagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan niyang magmagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya nang tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil na kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya't ipahahagupit ko lamang siya, saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang tao yan! Layain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais ng palaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!
Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus na maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang inirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-iikalabing 2 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagod ang kanyang hininga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing,
Tunay ngang matuwid ang taong ito. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagkukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay tinatawag na linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ang pagsisimula natin sa pagpasok ng mga tinatawag na mga mahal na araw. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal na araw na. So, sana po mapaalalahanan ng bawat isa sa atin sa mga susunod na araw, simula bukas, kailangan nating ikondisyon ang ating mga sarili at ilagay natin, huwag kalimutan na mga mahal na araw na. Kung kaya't ang ating mga pagsasalita, ang ating mga pagkilos, ay kailangan natin laging isaalang-alang, mahal na araw na. Ibig sabihin, ituon natin ang lahat ng ating atensyon sa mga pagdiriwang sa ating misa. Simula ngayon hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga palaspas na inyo po mga pinababasbasan kanina at iwinawagayway kung saan ating inaalala noong si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, malugod siya at napakasayang sinalubong ng mga tao. Inilatag ang kanilang mga balabal sa dadaanan ni Jesus na para bang isang hari si Jesus at kumakantang Hosana sa anak ni David at naglabas ng mga pumutol ng mga sanga ng kahoy o na may katulad ng mga hinawakan po ninyo bilang pagpupugay kay Kristo. Sabihin nyo nga, pagpupugay. Ibig sabihin, pag nagpupugay ka, kinikilala mo siya. Kinikilala mo yung dumarating. Dito mga nakalipas na araw, maraming dumating dito sa ating lugar. Dumating ang kardinal, dumating din ang ilang mga politiko, at halos magkaroon ng concert, magkaroon ng mga palabas dito para lang sa kanilang pagdating. Pero nawa, makita din natin kasi sa panahong ito ng ating pagdiriwang ng mga mahal na araw, ay naghahanda rin tayo para sa nalalapit na eleksyon. At sino nga ba ang mas binibigyan natin ng atensyon? Si Jesus ba o yung mga taong naghahanap ng atensyon? So sana po sa pagwawagayway natin, isaalang-alang din natin, isaisip din natin na maipagdasal ang mga taong humihingi sa iyo ng atensyon. Pero kung marunong kang magbigay ng atensyon sa tao, lalong-lalo na kailangan at nararapat na ibigay mo ang iyong atensyon kay Jesus, lalo pa sa mga susunod na mga araw dahil ipapakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Pakiwagayway nga ulit ang inyong mga palaspas. Yan. So pagwawagayway ha. Sige po, pakibaba na. At paalala ulit ha. Yan ay simbolo o tanda na ikaw ay kumikilala kay Jesus. Sabihin nyo nga po, kinikilala ko sa Jesus. Siya ang aking hari. Yan. Kaya makikita kayo ng mga tao, mamaya pag uwi ninyo, may daladala kayong palaspas. Ibig sabihin, ikaw ay sumunod kay Jesus. Pero ang tanong, hanggang kailan ka makakasunod kay Jesus? Kadalasan po, kapag linggo ng palaspas, ang dami-daming tao. Pero kapag yung tagpo ng ebanghelyo o kwento sa ating ebanghelyo, nawala na ang mga tao.
Nandito ka sa kanyang pagdating sa Jerusalem, pero nasaan ka kung siya ay ipapako na sa krus? At lalong-lalo na, nasaan ka para salubungin siya sa kanyang muling pagkabuhay? Tanungin niyo yung katabi ninyo, nasaan ka? Lalo pa ngayon, mainit. Di ba no? Mainit ang dahilan natin. Mainit po, Father. Hindi po ako makakapunta ng simbahan. Lalo pa dito, wala tayong celebration dito sa kapilya. Kasi dapat lahat tayo magtipon-tipon doon sa ating parokya. Father, mainit po. Tsaka magbabayad pa ng jeep, ganyan. So, hanggang saan talaga tayo? Doon naman niya nakikita. Kasi hindi lahat ng nagwawagayway ng palaspas ngayon ay talagang sumusunod kay Jesus o susunod kay Jesus. Kasi yung iba naniniwala na ang palaspas na kanilang hawak-hawak ay pampaswerte. Ang kanilang hawak ng palaspas ay mayroong anting-anting dahil nabasbasan na ito. Pero yan din, sabi nga pangontra din. Kasi yan ay nabasbasan, kaya yan ay isang banal na bagay na. At ayaw ng demonyo ng mga banal na bagay. Kaya kapag hinampas mo yan sa demonyo, masasaktan. Subukan ninyo hampasin yung katabi ninyo. Dali. Pag nasaktan yan, may demonyo. Ano, di ba? So ilalagay po ninyo yan, ha? Ilalagay ninyo sa inyong mga pintuan, sa inyong mga bintana, sa inyong mga tahanan o sa altar. Para ipahiwatig ang nakatira dito ay sumusunod kay Jesus. Malinaw po ba? Hindi nyo ilalagay yan sa bintana para hindi kayo tablan ng kidlat. O hindi makapasok ang aswang sa inyo. Walang ganon. Huwag kayong adik. Kundi yun ay pagpapahiwatig na ang pamilya namin ay para kay Kristo. Pero ang panawagan, huwag lang sa linggo ng palaspas, kundi maging at hanggang sa linggo ng pagkabuhay, sana naroroon ka. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa iyong harap upang makibahagi sa mapagligtas na pagpapakasakit ni Kristo at gayon din sa mga pagpapala ng muli niyang pagkabuhay. Ang ating itutugon, Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ng Kristong nakapako sa krus, sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa, ang hangarin nitong tulungan
ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Magbigay po ang panalangin ng iyong bayan. Lumagunawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang galak na dulot ng pagkabuhay na Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pinapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling ng utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na daloy ng pagtanggap ng banal na komunyon, para po sa lahat, manatili lamang po tayo sa upuan at tayo po ay gagabayan ng mga greeters and collectors. Para po sa mga nasa labas, mangyaring tayo po ay bumuo ng dalawang maayos na pila at ang mga extraordinary ministers of Holy Communion ay lalabas upang magbahagi ng banal na komunyon. Maraming salamat po. Mga pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa Alay Kapwa program ng Archdiocese of Manila. Ang pondong maliliko mula rito ay siyang ipangtutustos sa mga programa ng Caritas Manila sa panahon ng higit na mga pangangailangan. Tumulong po tayo. Ikalawa, makiisa sa mga gawain ng ating parokya ngayong Semana Santa. Huwebes Santo, 17 ng Abril, misa sa pagtatakip silim sa huling hapunan ng Panginoon sa ganap na 5 ng hapon na susundan ng pagtatanod sa Altar of Repose. Biyernes Santo, 18 ng Abril, panalangin sa umaga sa ganap na 8 ng umaga. Magkakaroon ng 7 palabras
sa ganap na 12 ng tanghali, ang pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo ay sa ganap na 3 ng hapon, na susundan ng solemneng prosesyon ng paglilibing sa ganap na 5 ng hapon. Sa Huwebes Santo, ang kapilya ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 12 ng umaga ng April 18 para sa mga nagnanais magbisita iglesia. Samantala, sa Biyernes Santo, 18 ng Abril, ang kapilya ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 6 ng gabi para sa mga nagnanais manalangin ng daan ng krus. Sabado de Gloria, 19 ng Abril, panalangin sa umaga sa ganap na 8 ng umaga, at sa gabi ay ating isasagawa ang magdamagang pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay o Easter Vigil sa ganap na 8 ng gabi, na susundan ng rito ng salubong sa patio ng simbahan. Ang imahe ng risen Christ kasama ang mga kalalakihan ay magmumula sa paraiso, at ang Virgen de Alegria kasama ang mga kababaihan ay magmumula dito sa Kambal na Cruz Community Chapel. Sa Sabado Santo, 19 ng Abril, ay walang magaganap na misa dito sa ating kapilya. Bagkus ang misa sa kapilya para sa pagdiriwang ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay gaganapin sa linggo 20 ng Abril sa ganap na 8 ng gabi na pamumunuan ni Father Leo V. Casas. Ang lahat po ay malugod na inaaneyahan na makiisa sa ating mga gawain sa kapilya at sa parokya ngayong Semana Santa. At paglabas po natin ng ating kapilya ay mayroong munting merienda mula sa kagandahang loob ng mga parokyano ng Barangay 147 sa pamumuno ni Punong Barangay John Paul Santos. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinampalatayanang pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nagpagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.